Duol na siya ngadto sa atong Dios. Andam maminaw kaniya, kay ang iyang kinabuhi giula man para sa iyang pagtuo sa atong mahal nga Dios. Mga kaigsunan ko ni Kristo, mga Bisaya, sa tibuok kapuluan sa Visayas, Mindanao, ug sa Luzon, atong tagaan sa masipang pakpak, ang atong mahal nga santo, kakadilungsod, San Pedro Calungsod! Viva San Pedro Calungsod! Viva San Pedro Calungsod! Viva San Pedro Calungsod! Viva San Pedro Calungsod! Masipang pakpakan San Pedro Calungsod! San Pedro Calungsod, ayaw kami hikalimti. Iampo mo kami ngadto sa atong Dios, sa tanang higayon nga musangpit kami kanimo. Magpapangama sa among mga petisyon, among mga pangaliya, diha sa kalipay ug kalisod, diha sa kahingawa ug kasakit. Mahal nga Santo Pedro Calungsod, palihog, dungga ang among mga pagampo, aron kini imong ibayaw ngadto sa atong Dios. Viva Pedro Calungsod! Viva San Pedro Calungsod! Viva San Pedro Calungsod! Ato sang tagaan sa pinakamasipang pakpak. Viva Pedro Calungsod! Ug ding higayuna atong tagaan usab sa pinakamasipang pakpak pasalamat ngadto sa atong Dios nga mihatag sa atong ikaduhang nga santo nga Pilipino. Masipang pakpak sa atong mahal nga Dios. Salamat Ginoo sa among San Pedro Calungsod. Viva San Pedro Calungsod! Viva San Pedro Calungsod! Viva San Pedro Calungsod! Masipang pakpak ang San Pedro Calungsod. Daghang salamat ug palihog manlingkod aron andamon na nato atong kaugalingon sa atong santos nga misa. Pasalamat ngadto sa atong mahal nga Dios. Kanina nakita mo yung wide shot, itong long shot ng venue kung saan idinaraos ang selebrasyon ngayong araw at punong-puno ng tao, mga deboto. 1,000,000 hanggang 1.5 million devotees ang dumagsa sa Cebu City mula sa iba't ibang panig ng bansa para makibahagi dito sa selebrasyong isinasagawa ngayon. Naiakyat na ng stage ang imahen ni San Pedro Calungsod at inaantabayanan na lang ang pagsisimula ng misa. Matapos ang misa ay magbibigay ng mensahe si Pangulong Benigno S. Aquino III. Matapos ang mensahe ng Pangulo ay magkakaroon ng isang cultural presentation, isang youth concert at syempre fireworks display. Meron ding inihandang isang dinner reception para sa mga VIPs, mga guests sa Cebu International Convention Center bandang alas 8 po yan ng gabi. At kanina rin, Kati, nakausap natin sa News at 1 si Father Anton Pascual, ang Executive Director ng Caritas Manila, at nabanggit nga niya na hindi simpleng proseso yung dinaanan ni Pedro Calungsod bago ito naging santo dahil halos inabot ng 10 taon. Ganun katagal yung paghihintay ng Caritas, ng mga Katolikong Pilipino para lang talaga itong si Pedro Calungsod.
At matagal ding naghintay ang buong sambayanan para sa susunod na Pilipinong santo dahil nga kagaya ng ating nabanggit kanina, ang unang Filipino saint na si San Lorenzo Ruiz ay medyo dekada ang inabangan ng mga Pilipino para masundan. At nabanggit din kanina ni Father Anton Pascual na hindi lang si Pedro Calungsod yung huli, pero meron pa tayong inaasahan at sinabi nga, hindi naman na idetalya ng buo ni Father Anton Pascual, pero babae raw yung inilalakad nila ngayon sa Vatican para maging santo, maging santo rin katulad ni Pedro Calungsod. Just a rundown of what already happened kanina, Kirby. Bandang 1:00 ng hapon ay sinimulan ang procession ng may 70 floats o karosa sa Tagalog ng iba't ibang santo at ito ay pinarada sa paligid ng San Pedro Calungsod Templete sa Cebu City. Bandang 2:30 ng hapon ay dumating itong mga karosa sa venue kung saan nagkaroon ng presentasyon. Bawat 10 may isang song number na Cebuano artists. Tapos naman yan ay antabayan na naman syempre yung pagdating naman ng imahe ni San Pedro Calungsod galing naman ng National Shrine of St. Joseph dyan sa Quiano sa Cebu City pa rin, papunta naman ng Templete de Pedro. At katatapos lang na tunghayan natin itong Songs for San Pedro kung saan yung mga nag-perform kanina habang sa parada, sila naman ay kumanta sabay-sabay in honor nga of Saint Pedro Calungsod. So dire-diretso pa rin yung aktibidad na nangyayari dyan sa may bahaging yan ng Cebu City at maya-maya ay magkakaroon na ng Thanksgiving Mass at nabanggit man kanina magkakaroon din ng magbibigay din ng mensahe syempre ang ating mahal na Pangulo at magkatapos nun ay may cultural presentation, fireworks display at syempre may kaunting dinner din para naman dun sa mga dumalo dyan sa event na yun. Napaaga, Kirby, itong pagtatapos ng programa dahil inaasahang ongoing pa ito sa ngayon pero mukhang on time maayos ang naging trapiko na hindi na-delay itong procession kaya natapos ng maaga. Inaasahan na pagkatapos, right after the procession at presentation na doon sa venue, ay susundan ito immediately nung recessional na pudyat ng umpisa ng banal na misa. Tama, dahil nagtuloy-tuloy at dire-diretso at walang nagbigay abala doon sa procession, ay mas napaaga pa yung pagdating ng imahe dito sa Templete de Pedro. Alam mo, Kirby, I think isa sa mga factors kung bakit naging mabilis at walang delay itong procession ay dahil sa nagpakalat ang PNP ng 1,500 police personnel para i-secure yung area at panatilihin yung ayos ng trapiko at yung order doon sa lugar. Tsaka syempre malaking tulong din yung pakikiisa ng ating mga mamamayan at mga kababayan dyan sa Cebu City dahil kung hindi rin sila sumunod sa inuutos ng pamahalaan at ng yung pinapatupad na seguridad ng Philippine National Police ay hindi magiging ganito kaayos at on time yung pagdating ng imahe ni Pedro Calungsod. Alam mo, Kirby, sabi nga ng simbahan with the canonization of St. Pedro Calungsod, aasahan na dadami pa yung magiging deboto ng Pedro Calungsod. Balikan ko lang itong isang milagro na ito kasi bago ang proseso, bago ang canonization, kailangan ay merong proven miracle, approved miracle na inaprobahan mismo at inimbestigahan ng Vatican ang isang biyato bago siya ideklarang santo. So noong December 11, 2011, inaprobahan ng Vatican yung milagro na nag-qualify nga para ma-canonize itong si San Pedro Calungsod. Ang milagrong ito ay naganap umano noong 2002 nang ang isang babae mula sa Leyte na idiniklara ng clinically dead dahil 2 oras na siyang namatay dahil sa isang atake sa puso. Nagdasalang isang doktor at humingi ng intercession mula kay Beato Pedro Calungsod pa lang noon na siya ay buhayin at ito nga ay nangyari. At itong milagrong ito ang nag-qualify sa kanya for canonization. Tama na banggit din kanina ni Father Anton Pascual na ang milagro ay isa sa mga basihan kung bakit kailangan maging approved sa Vatican yung ng
isang imahe. Hindi naman basihan lang kung Katoliko ka or simple nga Kristyano, dahil natural naman na Katoliko talaga ang mga Pilipino. Pero isa sa mga pinaniniwalahan ng Vatican ay yung pagmimilagro ng isang santong imahe dito sa mga pangyayari. Pero niya kanina, banggit niya kung napagaling daw sa cancer o may isang sakit na malala na inalis. Isa ganun yung pagkaka-describe kanina ni Father Anton Pascual. Kirby, mukhang isang choral presentation ang isinasagawa ngayon sa Cebu City. Panoorin po natin. Itong pinag-uusapan natin kanina, ang pagkaka-beatify pagkaka-canonize kay St. Pedro Calungsod, inaasahang magsaspark ng devotion para sa kanya. Sa katunayan, isang parish ang itinayo sa Muntinlupa City at ipinangalan kay San Pedro Calungsod. Ito ay itinatag noong October 14 ni Parañaque Bishop Jesse Mercado. Konting information lang kasi napaka-interesting nito, Kirby, sa ating mga manonood. Ang parish na ito ay may tinatayang 50,000 parishioners at itinayo ito sa 50-hectare area sa paligid ng New Bilibid Prisons. Ang mga nakatira dito ay informal settlers dati. Ito ay isang resettlement area. At sinasabi nga nila na yung pinaka-nangangailangan ng spiritual upliftment ay dito nagbibilong o dito kasama, kabahagi ng bagong tayong parish na ito na ipinangalan nga kay San Pedro Calungsod. Tapos yung mga basic services katulad ng pagbibinyag, pagkukumpil ay ibinibigay nila ng libre kasi karamihan nga sa mga miyembro ng parish ay mga mahihirap. At saka dun sa history kasi, Kati, na meron din ako nabasang article, history nung bahagi na ito kay Pedro Calungsod na kinilala sila ni si Pedro Calungsod at kasama niyang pare doon dahil sa issue ng pagbibinyag. So, yun yung naging tatak niya bilang misyonaryo nung siya ay nasa edad na 14 pa lamang. At yun nga, itong parish na nabanggit ko sa iyo, Kirby, kanina, St. Pedro Calungsod Parish sa Muntinlupa City, wala pa silang simbahan. Ngunit nagsasagawa na ng pagbibinyag itong mga kanilang mga ministers at nagbibigay ng mga lesson sa mga catechism dahil ito nga yung naging misyon, kagaya ng
ni San Pedro Calungsod. At sa December 29 nga ay nakatakda silang mag-gift giving para sa may 2,000 mga batang mahihirap na parishioners nila. Pero siguro darating ang panahon, Kati, baka sa susunod na taon ay dumagsa na rin itong mga simbahan. Siyempre, bibigyan ng pagkakataon siyempre ng simbahang Katolika na magkaroon siyempre ng simbahan para naman kay Pedro Calungsod. At kasi allowed naman kasi diba na ganun talaga yung nagiging proper ng simbahang Katolika na isang santo ay magkaroon ng sarili niyang tahanan. Meron din nga isa pang bagong parish since the canonization last October 21 sa Cebu City naman. O sa Cebu, ito ang San Pedro Calungsod Parish Church sa Cantabaco, Toledo City. At meron pang isang itinatayo sa Cebu rin sa Talamban Town naman. Siyempre, proud na proud ang mga Cebuano dahil sa kanila nanggaling ang bagong santo. Pero dun nga, no, ayon sa historical accounts, hindi talaga matiyak ang birthplace o place of origin ni San Pedro Calungsod dahil binabase lang ito sa mga historical ng mga misyonerong nakasama niya. Kanina rin nabanggit, Kati, ni Father Anton Pascual kasi naitanong namin kung ano yung sitwasyon ano ba yung naging sitwasyon, bakit mas mabilis na biyato itong si Pedro Calungsod over mas mabilis pala si Pope John Paul II over San Pedro Calungsod. Ang pagkakapaliwanag sa amin ni Father Anton Pascual maraming iginawa o inilahad itong si Pope John Paul sa paglibot niya sa buong mundo at naging inspirasyon siya ng hindi lamang ng mga Pilipino kundi ng buong mundo. So mas mabilis yung naging process ng kanyang pagbibendisyon bilang biyato over San Pedro Calungsod. Pero ang mas matagal na proseso ng pag-beatify o beatification, itong kasamang namatay ni San Pedro Calungsod sa Guam, itong isang kapwa misyonero niya na si San Victores. Dahil kasabay niya itong namatay, a few years after nung kanilang martyrdom, i-final na yung beatification ni San Victores. Pero dahil nagkaroon ng religious and political turmoil, let us remember this happened in the 17th century ito. So medyo magulo, nagkakaroon ng mga war at ang simbahan at that time ay medyo divided. So now, hindi natuloy ang proseso ng beatification ng kanyang kasama na si San Victores. At noong 1980s lang, nahukay itong mga papeles at naituloy yung proseso ng beatification, thereby giving way also na maproseso rin ang beatification ni San Pedro Calungsod. So, ibig sabihin, talagang nagbigay daan din yung beatifications nung sa pagkakahanap ng mga dokumento. Nakikita po rin po natin ang mga pangyayari sa San Pedro Calungsod Templete kung saan nagkakaroon ng isang choral performance. Mukhang napakalaki ng choir na ito, Kirby. Inaantabayanan po natin ang magsisimula ng Thanksgiving Mass. Dadaluhan ito ni Pangulong Aquino at Vice President Jojo Marbinay, maging ng ilang mga opisyal ng pamahalaan. On the canonization of Saint Pedro Calungsod. Should you wish to get a copy, there are students going around with these copies at hand. You may wish to get a piece of the canonization, something to share, something to give, and something to hand down. Once again, the Archdiocese of Cebu, with the help of the University of San Carlos, has produced a commemorative album on the canonization of Saint Pedro Calungsod. Should you wish to get a copy, there are students from the university going around with copies of this book. You may wish to have a piece of history, something to share, to give away, or to hand down. Thank you. Ang Thanksgiving Mass na inaantabay nating magsimula ilang sandali na lamang ay pangungunahan po
nina Ricardo Cardinal Vidal at Cebu Archbishop Jose Palma. Dadaluhan din ito ni Cardinal Angelo Amato, ang prefect ng Vatican Congregation for the Causes of Saints. Sila yung nagpoproseso, Kirby, ng mga beatification at canonization ng mga santo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Siyempre, mga ilang minuto na lang ang ating inaantay at magsisimula na nga itong Thanksgiving Mass para kay Pedro Calungsod. Inaantay na rin natin na makita, masilip natin na sa mga cameras natin si Pangulong Aquino kung saan ba ito Inabagan sa University Carlos, naghimo. Nasa Cebu na sa ngayon ang Pangulo, mga bandang 2:00 ng hapon dumating sa Cebu ang Pangulong Aquino. Siya nga ang isa sa mga magiging guest of honor. Pero bukod sa kanya at bukod sa nabanggit ko kanina, ay naroon nga si Vice President Jojo Marbinay at ilang mga opisyal ng pamahalaan. At meron ding mga dadalo, Kirby, na mga representante mula sa Vatican. Tsaka nakita rin natin na Kati na binigyan ng prioridad ni Pangulong Aquino itong misa para kay Pedro Calungsod dahil dapat ay inaasahan darating siya sa Cebu City ng mga 4:00 pa ng hapon, pero 2 hours ahead nandun na siya mismo dun sa kung saan gaganapin yung misa para kay Pedro Calungsod. At Kirby, bagamat sa Cebu ginaganap itong mga selebrasyon na ito po ay isang National Thanksgiving Day po para kay Saint Pedro Calungsod. Buong bansa po ang nakikiisa sa pagpapasalamat sa pagkakadeklara ng isa na namang Pilipino, ang pangalawang Pilipinong santo, si San Pedro Calungsod. At ayon sa aking pagkakaalam, Kati, nagsasagawa rin ng iba't ibang lokal na simbahan dito sa Maynila para pagsabay rin dito sa pasasalamat sa National Thanksgiving para sa santong si San Pedro. At Kirby, sa laki ng selebrasyon ngayong araw ay ilang buong linggo nang fully booked ang mga flight para papuntang Cebu. At inaasahan na matapos ito, fully booked naman yung mga flights palabas ng Cebu dahil hindi naman mga Cebuano lang ang nakikibahagi dito. May 1 milyon hanggang 1.5 million devotees ang dumagsa dito sa Cebu City para nga makibahagi sa Thanksgiving celebrations ngayong araw. May 500 kabataan, Kirby, ang itinalaga bilang bahagi ng welcoming committee para salubungin ang mga guests at VIP na dumarating sa Mactan Cebu International Airport. So you can just imagine how massive the celebration is. Ang chairman nga pala ng Committee on Program ay si Monsignor Agustin Ancahas. Tama, Kati. At kumarin na natin yung tagabigbit nitong imahe ni Pedro Calungsod ay naandyan din mismo si Father Jamie na siya talaga yung binigyan ng pagkakataon ng lokal na simbahan nung imahe ni Pedro Calungsod mula dito sa Manila going to Vatican at pabalik yun hanggang iikot ng buong bansa at hanggang dalahin pa rin dito sa Cebu City. Balikan ko lang itong musical play na pinamagatang Teen Saint Pedro. Ito ay dinaos 2 araw na nakararaan, no, Kirby, noong November 28. Naka-2 showing ito sa isang hotel, Waterfront Hotel sa Lahug, Cebu po yan. Naka-2 palabas itong musical play na ito. At nakakatuwa, no, dahil natapos na pala itong ipalabas dito sa Maynila. Ngunit that time, hindi pa na-idedeklara bilang santo si San Pedro Calungsod. Kaya advance, ano? Oo. So, ngayon ay uulitin itong play na ito sa January 8 at 9 sa Meralco Theater at magkakaroon pa ng showing sa Guam kung saan kung matatandaan po natin, doon po gumawa ng kanyang evangelical mission itong si San Pedro Calungsod at doon din winakasan ng mga natives ang kanyang buhay for professing the faith and for baptizing some natives.
lang ng pagkanta ng napakaraming choir dito sa may Templete de Pedro bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng Thanksgiving Mass para kay Pedro Calungsod. Ito po ang shot ng crowd. Nakikita po natin na napakaraming mga deboto. Kanina pa silang umaga dyan, Kirby, dahil alas 10 kanina sinarahan ang mga kalsada sa paligid ng venue kung saan naroroon nga ang sentro ng selebrasyon ngayong araw na ito. So napakatsaga, nag-aabang at nagdarasal. Kaya kanina nga nung dumating ang imahe ni San Pedro, masigabong palakpakan at sigawan ang ating narinig sabay ng pagwawagayway ng mga deboto ng dala-dala nilang mga palaspas nung dumating ang imahen ng santo. So inaabangan na nga lang natin, Cathy, yung pagsisimula ng misa na idaraos dyan sa may Templete de Pedro. Alas 5 ang nakatakdang pagsisimula ng misa. Ito po yung pinakaruro o sentro ng selebrasyon ngayong araw, ang Thanksgiving Mass. At inaasahan nga na matatapos ito bandang alas 7 ng gabi, kung saan susundan ng isang mensahe mula kay Pangulong Aquino. Patuloy pa rin siyempre yung pagpapaigting ng seguridad ng Philippine National Police, ng lokal na pamahalaan at saka ng iba pang security group dyan sa may bahaging yan ng Templete de Pedro, dahil napakaraming tao talaga itong dumagsa. At siguro hindi na rin inaasahan ng PNP, baka maaaring lumagpas pa doon sa inaasahan lang bilang yung pagdagsa ng mga tao dyan sa Cebu City. And the way it now, Kirby, mukhang itong feast day ni San Pedro, which is on April 2, ito ay isa rin na namang magiging malaking selebrasyon sa Cebu City. Matatandaan po natin na tuwing Enero ay sineselebrate ng mga Cebuano ang Sinulog bilang paggunita naman o bilang in honor of Santo Niño, na Santo Niño de Cebu, na talaga naman dinadagsa rin ng napakaraming deboto. So, sa nakikita natin ngayon, Kirby, mukhang ang April 2 na siyang feast day ni San Pedro Calungsod ay magiging isang malaking selebrasyon din para sa mga Cebuano. At sigurado taon-taon ay dadagsain na naman ang lalawigan ng Cebu, dahil syempre dyan pa rin sa feast day nga ni Pedro Calungsod. Dahil alam naman natin pagdating ng mga piyesta ni Santo Niño ay nag-uuwian o nagluluwasan ng ating mga kababayan going to Cebu para lang masaksihan yung once in a lifetime na event na mga ganito. Itong April 2, Kirby, ito yung araw na napatay ng mga natives, mga Chamorro, yung mga natives po ng Guam. Itong si San Calungsod at ang kasama rin niya misyonero na si San Victores. April 2, 1672. At walang eksaktong historical accounts dahil dalawa lang sila ni San Victores na pumunta sa Tumon, Cebu, sa Tumon, Guam, para hanapin yung nawawala nilang kasamahan. So dalawa lang sila, wala silang kasamang chronicler. Usually kasi pag may mga missionaries, merong chronicler yan. Kanyang tinatala yung mga pangyayari, kung ilan yung mga nababaptize nila, kung ilan yung mga nako-convert nila into Christianity, kung ano yung nangyayari sa kanilang mission. So dalawa lang sila, walang nakapagsulat at wala silang kasamahan na nakakita nung aktual na naganap nung sila ay tinatay. May mga accounts na nagsasabi na spear daw ang ginamit, may iba na nagsasabi na pinugutan daw ng ulo. Wala rin body, Kirby, na nakita nitong dalawang namatay because of martyrdom. At dahil siyempre modern na rin yung panahon ngayon, no? So maraming mga kwento, iba't ibang kwento ang lalabasan sa mga internet na kung ano talaga yung biography nitong si Pedro Calungsod. Sabi nga ng iba ay may kasama nga ni San Victorio si Pedro Calungsod para pumunta lang sa isang lugar o isang isla para lang magbinyag. Pero ang nagkataon, nung inaanyayahan nila yung dapat si Matapang na sinasabi nila, ay galit itong tumanggi kila Pedro Calungsod. At ipinagpatuloy pa rin nila Pedro Calungsod yung pagbibinyag sa lugar na siya naman ikinagalit itong Matapang, na siya naman na nagsabi umano na kumitil ng buhay ni San Victorious at ni Pedro Calungsod. Kanina lamang, Kirby, ay namataan natin ang van o coaster, lulan ang ilan sa mga
obispo at arsobispo na namataan natin si Cardinal Tagle, ang bagong at si Cardinal Rosales. Si Cardinal Tagle ang bagong deklarang Cardinal ng Vatican, ilang linggo lamang ang nakakaraan. So ito na nga nakikita natin sa inyong mga television screens itong mga arsobispo at obispo ng iba't ibang simbahan katolika dyan at magsisimula na ilang minuto yung misa na gaganapin dyan mismo sa Templete de Pedro. Talagang isang malakihang selebrasyon ito, Kirby, at itong mga nakikita natin, meron kasing samahan na itinayo, itong Youth for St. Pedro Calungsod. Sila yung katuwang nitong mga organizers na namamahala rin sa kaayusan ng lugar. Diyan, dun nga sa mga pagdarausan at gaya na aking nabanggit kanina, yung pagsalubong sa mga guests para dito sa mahalagang okasyon na ito. At nakakatuwa kasi sa mga ganong klaseng edad pa lamang ay natututo na silang tumulong. Nagsiservisyo sila ng bukal sa kanilang mga kalooban.
Ito nga si San Pedro Calungsod, gaya ng aking nabanggit kanina, ay isang teenager saint. 14 years old pa lang sila nang siya ay isinama ng mga Jesuitang misyonero para sumama at sa kanilang misyon sa iba't ibang mga lugar para i-spread itong good news at mag-convert ng mga natives into Catholic. So kaya talagang magandang nakikita o nakakatuwang makita itong mga teens na nakikibahagi rin sa Thanksgiving celebration ngayong araw. So kung nagiging inspirasyon din yan ng mga nanonood sa ating mga kabataan na sa ganitong edad pa lang ay kailangan buksan na nila yung isip nila sa pagtulong, buksan nila yung isip nila na intindihin kung ano ba talaga yung tunay na nangyayari sa ating bansa. Mas maganda kasi na may malalaman ka na hanggat bata ka pa lang. At yung play nga na ating napag-usapan, Kirby, yung tungkol sa buhay ni St. Pedro Calungsod, ang gumaganap nun ay isang child actor dati, na ngayon ay teenager na yun, no? Itong si Super Ingo dati, si Makisig Morales. At gaya ng nabanggit sa aking mga nabasang research, ay talagang ilang beses siyang nakatanggap ng standing ovation sa kanyang performance dito sa play na ginanap kamakailan lamang sa Waterfront Hotel sa Lahong, Cebu. Ulitin lang natin, January and night magkakaroon ulit ng pagpapalabas. Diyan naman sa may Meralco, etc. So yung mga panood nung talambuhay ni Pedro Calungsod, maaari po kayong pumunta dyan sa may Meralco Theater dahil dyan po gaganapin itong darating na January 8 and 9. At sa Guam, sa darating na summer, magkakaroon din ng airing ang play na ito at The Teen Pedro Calungsod ang titulo ng play. Maganda rin at I think, no, Kirby, aside from Guam being a special place dahil dun na namatay at nagkamit ng kanyang martyrdom, si St. Pedro Calungsod, maraming Pilipino sa Guam. Karamihan ng population ng Guam at ng ibang Marianas Islands dito sa Marianas, katulad na lang ng Saipan. Maraming mga Pilipino po tayong kababayan, kaya inaasahan po natin na maraming manunood nitong nakaschedule na play sa susunod na taon. Tsaka bigyan ko na rin ng acknowledgement, Cathy. Yung mga kaibigan natin dyan sa may Qatar, bahaging Qatar ngayon, ay sila nanonood po sila live via live stream ng PTV4 at gusto nilang masaksihan yung nangyayari ngayon kay Pedro Calungsod dito sa ating bansa. Marami sa atin ang talagang gustong maging deboto ni San Pedro Calungsod. Doon sa mga merong mga kamag-anak at kaibigan na gustong matunghayan itong Thanksgiving celebration na isinasagawa po ngayon. Live streaming po kami, maaari nyo kaming mapanood sa www.ptv.ph. At maya-maya lang ay mag-uumpisa na, gaya nga ng ating natunghayan, ay dumating na ang mga obispo at mga arsobispo na makikibahagi sa Thanksgiving Mass na inaasahang magsisimula ilang sandali na lamang. Alas 5 po ang schedule ng pag-uumpisa ng misa na ito at talagang ito ang pinaka-aabangan ng ating mga deboto kay San Pedro Calungsod sa mga series of celebration nitong mga nakaraang araw at maging ngayon. Sa mga hindi pa kakabukas lang ng kanilang televisions ngayon, ay pinagdiriwang po natin ngayon ang National Thanksgiving Mass para po kay Saint Pedro Calungsod. At kanina po, mga alauna ng hapon ay nagsimula po yung procession at nagkaroon ng parada, yung mga iba't ibang santo at sakay ng kanilang mga karosa dyan sa may bahagi po ng Templete de Pedro. At dumating ang imahen ni San Pedro Calungsod sa Templete bandang alas 4 ng hapon, Kirby. Ito yung pinaka-aabangan din, isa sa mga pinaka-aabangan ng ating mga kababayan na nagtungo sa Cebu. Talagang medyo dinagsa itong kanyang imahen at talagang nagwagayway ng kanilang mga palm leaves at mga panyo at talagang nagsisigawan ang mga deboto nang dumating. Ito pong imahe na to, ito yung same
statue na galing sa Roma para dun sa canonization, at ito rin po yung iniikot sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At syempre makikiisa rin dyan sa misa na gaganapin na yan si Pangulong Aquino, at kasama niya rin syempre ang ating Vice Presidente na si Judge Omar Binay. Nagpipicture po ang mga obispo kasama si Cardinal Luis Antonio Tagle, na isa sa mga na kailan lamang ay nakumpirma nga bilang isang kardinal ng Vatican. Siya ang ikalawa sa pinakabatang kardinal na sa ngayon, of present time, dyan sa Vatican. So ngayon nga nakita natin na dagsa pa rin yung mga kababayan natin dyan, hindi lang sa mga Cebuano, kundi iba't ibang Pilipino na nasa panig ng bansa na pumunta mismo sa Cebu para saksihan itong Thanksgiving Mass na ito. Hanggang alas 8 pa, at maaring lumampas pa ng alas 8 ang mga selebrasyon doon sa Templete de Pedro sa Cebu City. Ngunit alas 10 pa lamang po ng umaga kanina, isinara na ang mga kalye sa paligid ng venue. Kaya din po sa ating mga kababayan na Cebuano na maaring gusto pong makibahagi, medyo huli na po itong kung magde-decide kayong pumunta, meron pong traffic rerouting scheme na ipinatutupad sa ngayon, pero pwede pa rin namang humabol, Kirby, di ba? Medyo magtyaga-tyaga lang po kayo. At kung hindi man talaga kayo kaya manood na lang kayo sa telebisyon ng bayan dyan sa Cebu City at sa buong mundo o sa buong Pilipinas para masaksihan nga itong National Thanksgiving Mass na ito. 4:49 na po, alas 5 po ng hapon, inaasahang mag-uumpisa na itong misa. Inaantabayanan na lang siguro yung pagdating ng celebrators ng Mass, at syempre kasama rin makikibahagi dito si Pangulong Aquino at Vice President Judge Omar Binay. So napakarami talagang tao kati dito sa Templete de Pedro, at napakalaki talaga ng area na napagdadausan ng misa. Talagang sigurong inihanda ito dahil sa inaasahang pagdagsanga ng mga deboto ni San Pedro. At matapos ang misa ay magkakaroon pa ng isang cultural presentation dyan din po sa pinagdarausan ngayon, sa pagdarausan ng misa, at susundan po ito ng youth concert at fireworks. Tigulang imong gitudluan, bisag may huli sa duguon nga kamatayon. Dito sa layo dapit mi alagan, ibiyaan ni himutan ng butang kanimo mahal. Kang Diego nga misyonero buutan ka nga kaabag, daghang kalisdanan inyong hiaguman, tuyo pagsangyaw sa kang Kristong nga kahayag. Sulugoon sa katawhanog sa Diyos, pinasidunggang anak sa kabisayan, nang hinaut kining tingog ug kining pinulungan, imong mahinumduman. Pedro kalungsod ikaw karon gisahangpit, isip katagilungsod dinhi sa yuta ug ingon man sa lahangit. Pedro kalungsod ikaw karon gisahangpit, isip katagilungsod dinhi sa yuta ug ingon man sa lahangit. Kimahal mo ang mga kabataan, musagi amo mamugi bansay mo sa pulong sa Dios, imong gipanalipdan at tubang ang daghang kaaway, gibuligan
nimo katong misyonero aron ang simbahan magtubuan sa kanuna.